naman tayo mga kababayan. Tapos na tayo dyan kay Bam Aquino at kay Kiko ha. Dito tayo kay Bongo at kay Bato. Eto na mga kababayan. Magandang pag-uusapan ito. Mga kababayans. Si Bongo at si Bato. Hindi pa nakaupo sa Senado, meron agad kakaharaping sakit sa ulo. Ano nga ba yung kakaharapin nilang sakit sa ulo? Ito mga kababayan, ipakita ko lang po sa inyo. Ito na, basahin nyo po. ICC trials, LOMS for Bato and Go, or Go and Bato. LOMS for Go, Bato. Ano nga bang ibig sabihin ng ICC trial, mga kababayan? Ayan. Kailan ba to? Tignan natin yung date. May 13, 2025. Ayan May 13, 2025. ICC trial LOMS for Go Bato. Nako. Ito po ay sinulat ni Francisco Jose Baronia ng The Manila Times. Ito na nga, mga kababayan. Nabasa nyo naman po dyan. Hindi pa nakaupo sa Senado, hindi pa nakapag-oath-taking, hindi pa nakapagpanumpa. Meron agad panibagong sakit sa ulo. Si Bongo at si Bato. May sulat agad ang ICC. Nako. Di ba? James Garcia, Miguel of shoutout. Tita Nida Pimentel, Miguel of shoutout. So ano nga ba ang nakalagay dito, mga kababayan, sa naturang ICC trial LOMS for Go and Bato or sulat? Two of former President Rodrigo Duterte's closest allies, Senator De La Rosa and Bongo, are likely to face trial before the International Criminal Court or ICC, according to the human rights lawyer Cristina Conte. Nako, Conte, Managing Counsel at the National Union of People's Lawyers or NUPL, and who represents several families of drug war victims, said the ICC investigation into the Duterte's bloody anti-drug campaign is entering a decisive pace. Bato, I'm pretty sure will get a warrant of arrest, sabi ni Attorney Conte. Interview on Monday. By later this year, possibly September, we might be looking at a sitting mayor on trial assuming he wins. And we're looking at two senators of the Republic being on trial. Despite his detention in The Hague, Duterte has filed his candidacy for mayor of Davao City in Monday midterm election. A move that observers say it's largely symbolic but may be aimed at maintaining political relevance and support. Conte described the development as a stunning paradox, pointing out that a man facing crimes against humanity is simultaneously seeking public office. Iyon na nga mga kababayan. So ano pang sunod? Ito ang sunod. De La Rosa, the former Philippine National Police or PNP chief, led Duterte's anti-drug operation during their most violent peak. Nung pulis pa daw itong si Bato de la Rosa, siya daw ang namuno sa PNP para isagawa itong anti-war on drugs or anti-drugs campaign. Go Duterte's longtime aide and confidant has also come under scrutiny pala to, for his proximity to executive decision made during the campaign. Both men are seen as the enablers of the policies that lead to thousands of extrajudicial killings. So sa madaling salita mga kababayan, si Bongo na aide ni Duterte, si Bato na PNP chief na nakasali sa pagpapa-implement ng war on drugs, both men are seen as the key enablers of the policies that lead to thousands of extrajudicial killings.
The ICC is no longer just look at Duterte. Sabi ni Attorney Conte. They will look at who is responsible and more importantly, who is most responsible. Yeah? Those who enabled, carried out, or failed to stop the killings can be held liable under international law. Oo. So, as long as sangkot ka sa extrajudicial killings or war on drugs, si Bato, nag-implement niyan kasi siya ang PNP chief. Tapos, itong si Bongo madadamay din kasi hindi niya sinaway si Digong, iisa siyang legal aid. Legal aid siya ni Digong. Sangkot pa rin siya. Pangalawa, si Sara, damay pa rin si Sara dyan kasi siya ang mayor na kung saan si Bato ang ano din sa Davao at the time. Kaya sabi ko sa inyo mga kababayan, si Bato at si Bongo, hindi pa nakaupo sa Senado, meron agad kakaharaping sakit sa ulo. Sabi ko nga sa inyo, Sara, tama nga, nadismaya ka. 5 ang pasok, Aimee, Camille, Marcoleta, Bato, at Bongo. 2 tagilid, isa 50-50. Yung 2, wala nga. Wala namang nagawa yan si Marcoleta nung inaano-ano si Digong sa Kongreso at sa Senado. Nakaupo lang naman yan dun. Inabutan pa nga ni Sara ng burger kasi nagutom na yung mama. Oo, nagutom na yung mama. Oo, pinagtanggol-tanggol pa niya si Sara, si Digong dun. Wala rin naman nangyayari. Diba? Anong aasahan mo kay Camille at kay Marcoleta? Si Bongo, si Bato, makukulong na din yan. Si Aimee, 50-50 naman yan. Kasi pag dumating, katulad nito, malakas ang ulan. Kung umulan ito na 5 oras, syempre, babaha na. Pag bumaha, sinong unang sasagipin ni Aimee? Si BBM o si Sara? Malamang si BBM. Sinong sasagipin ni Sara sa dalawa? Ni Aimee? Si BBM ba o si Sara? Malamang, yung kapatid niya. May video interview now si Bongo, hindi siya masaya sa hitsura pa lang. Hindi talaga siya masaya, ma'am, kahit nasa power siya, may warrant pa rin. Tignan nyo, hindi pa kayo nakaupo sa posisyon nyo, may sulat agad galing ICC. She said the tribunal is now exploring border change to command and culpability. Other than De La Rosa and Go, other former officials such as Justice Secretary Vitaliano Aguirre, former Interior Secretary Ismael Sueno could face charges. Ito pa, damay pa nga daw. Bula kay De La Rosa at kay Bongo, damay daw si Vitaliano Aguirre at saka Vitaliano Aguirre at former Interior Secretary Ismael Sueno could face charges. Nako. Under the doctrine of command responsibility enshrined in the Rome Statute, statute ba to? Senior officials may be held accountable even they did not physically participate in the killings. Kahit hindi sila kasali doon sa killings na yan, sila yung mga senior official. Hindi naman gagawa ng killings or pagpatay or pagtukhang itong mga pulis kung hindi inuutos ng mga nakakataas sa kanila. Inuutos ni Digong, magbaba ngayon ng kasulatan ng Korte Suprema. Sige, implemento, pirma. Sige, patuloy nyo yan. Damay, under the doctrine of command responsibility enshrined of the Rome Statute, senior official may be held accountable even if did not physically participate in the killings. Those who know about the killings and continue to support the policy without doing anything to stop, it can be held criminally responsible. Sabi ni Attorney Conte, so marami-rami nga ito. No? Ito, pangalanan ko na. Bato, Bongo, Vitaliano Aguirre, sino pa yung isa? Si bukod kay Vitaliano Aguirre, sino pa yung isa? Si Sueno, si Danao, Albayalde, meron pang 3, si Sara, sino, may 2 pa. Sabi ko nga sa inyo, 10 to sila lahat, pang 10 si Digong ito na agad. Kakapasok lang, Manila Times, hindi pa nakaupo. May 13, naglabas agad ng message ang ICC. Ito pa, Duterte who was arrested in March and
is now detained at the ICC facility in Netherlands, is facing charge of crimes against humanity. Conte also warned that Duterte allies may use upcoming electoral victories to portray themselves as victims of political persecution. Kasi ang sasabihin agad nila ito, hinihigpitan sila, ano sila, tawag doon, ginigipit sila ng gobyerno. Pareho kay Harry Roque, sabihin agad political persecution. Kaya magpa-file ng asylum, wag mong kunin kinapakainit. Magpa-file ng asylum, ngayon ang mangyayari, idadahilan nila ito na ginigipit sila ng gobyerno or administrasyon ni Marcos. They might use their position to claim political persecution, not prosecution, and rally public sympathy. Sabi ni Attorney Conte, ang gagawin nila dito, rally doon kasi para sabihin, ginigipit sila ni Marcos. Now which is, hindi naman si BBM ang nag-file nito, which is ang nag-file ay si Trillanes. Si BBM na naman ang pagbintangan nila nito. The ICC process, she added, is anchored in evidence, not political rivalry. So ibig sabihin, hindi ang ICC nagbe-base sa pamumulitika. Nagbe-base sila dito sa kaso na nangyari. So anchored ba? In evidence, not political rivalry. This is not a Duterte versus Marcos war. It's the people versus Duterte. Yeah? The central question remains, did he commit crimes against humanity? Sabi ni Attorney Conte, Duterte arrest as a watershed moment in the Philippines' legal and political history and demonstrate the failure of domestic institution to hold powerful figures to account. Sabi ni Conte, the ICC only step in when national authorities are unwilling or unable to prosecute these crimes. If the government had done its job, we wouldn't need the ICC to intervene. Sabi ni Attorney Conte. Sabi ko sa inyo, Ma'am Miriam Suzuki, happy birthday. And hope more birthdays to come in your life. Good health, success, blessings. Ayan. And love life. Ma'am Miriam Suzuki, happy birthday. Ma'am Fatima, 2Mix Vlog, kahit manalo sila, tuloy pa rin ang kaso ni Bato at Bongo. Yes po. Ma'am Cynthia Di Mailig, mega love shout out po. Sabi ko sa inyo mga kababayan, yung sabi na nadismaya si Sara kasi 3 lang ang napasok sa manok niya, madismaya talaga siya mga kababayan. Bakit? Ikaw ba naman hindi madismaya? Ang impeachment mo, kailangan siyam ang aayaw. Siyam na abogado, na senador ang aayaw. Ayan mga kababayan, ICC trial, Loms for Go Bato. Ayan na mga kababayan. Mga kababayan, May 13, 2025. Hindi pa naumpisahan ang pag-upo ni Bongo at ni Bato sa Senado. Meron agad silang sasalubungin na sakit sa ulo. The Manila Times, and may sulat agad ang ICC. Sabi ko nga sa inyo, huwag kayong magbunyi papalakpak man kayo ngayon kasi nanalo kayo, makukulong naman kayo. 'Di ba? Ayun mga kababayan. Dito naman tayo mga kababayan sa iniendorso ng ICC. Ng